Kahit pala sa ibang bansa ay nakakatakot na rin, lalo na sa may mga negosyo. Dahil sunod-sunod na rin ata ang nakawan sa bansang Canada. Dahil isang mamahaling bag o tindahan ng mamahaling bag na pagmamayari ng mag-asawang Pilipino ay nilooban at ninakawan. At take note guys, nasa loob pa ito ng mall. Libo-libong halaga ng mga luxury bags ang nakuha sa isang Filipino boutique sa Alberta matapos itong looban ng mga magnanakaw. Narito ang report. Madaling araw ng Easter Sunday nang basagi ng dalawang suspect ang salamin ng Jasmine's Boutique sa New Horizon Mall sa Balzac, Alberta. Pag-aari ito ng mag-asawang Pinoy na sina Manuel at Maria Elisa Baldozano mula sa Calgary. We were really in shock that time when we saw the condition of our store and the bags that were missing. It's over 20 pieces bags that were missing, and if you are going to total, actually the estimate between 40 to 50,000 Canadian dollars po. Good evening! Happy Saturday! Noong Sabado ng gabi, bago nangyari ang panloloob, nag-live selling pa ang boutique online at kinabukasan karamihan sa kanilang ipinakita ang siyang nawawala. Yun ang pinagtataka namin kasi yung mga bags na nilalive namin that night na finiflex namin and finofocus namin sa camera namin, yun yung ninakaw. But hindi rin kinuha lahat. Kinuha lang nila yung mga mahal. Kwento pa ng mag-asawa, binutasan ng mga salarin ang pintuan ng fire exit sa first floor ng mall para makapasok at saka tinarget ang kanilang boutique na nasa second floor. I was really shocked, Ron. I couldn't even say a word. When I was really devastated, I was shocked and speechless. When the cops came, parang tinititigan ko lang siya kasi hindi ko alam kung anong sasabihin ko. As in, nanginginig ako, I was shaking and I was palpitating and I don't know, like parang na mental block ako na am I just dreaming? Nung makita ko yung nag-review kami ng CCTV, yung bang hopeless, yung feeling ng hopelessness na kinukuha nila yung pinaghirapan lalo ni Lisa. Yung gumuguho talaga yung loob mo na talaga bang ito talaga yung nangyayari sa amin. Sa pahayag ng New Horizon Mall sa Omni Filipino, nasa kamay na nila ng Royal Canadian Mounted Police o RCMP ang investigasyon at wala na silang maibibigay na pahayag pa. Ayon kina Manuel at Maria Elisa, masakit man tanggapin ang kanilang sinapit. Sana'y maging aral din ito sa mga kababayan, may negosyo man o wala. Safety mo, dapat yun ang pinakauna, on top of everything. Kasi pera lang yan eh. Pero ang importante, safe ka. Yung awareness. Talk to your family, magkaroon kayo kung mayroon kayong time na mag-gather, ito yung mga safety precautions natin. Laging, huwag natin tatantanan na i-remind each and everyone. Kahit na safety, hindi lang security, safety sa bahay, safety sa workplace, laging yung pag-uusapan yun. Remind each other. Patuloy pang iniimbestigahan ng RCMP ang pagnanakaw habang tinutugis rin ang mga salarin. Naghihintay lamang ng resulta sina Manuel at Maria Elisa sa operasyong ginagawa ng pulisya. Pero sana anila, hindi na ito mangyari sa sinumang kababayan dito sa Canada. At bago yan, higit isang linggo pa lang ang nakakalipas, isang Filipino restaurant din ang pinasok at ninakawan sa Ontario, Canada. Sa Ontario, isang Filipino-owned restaurant ang pinasok ng magnanakaw. Bagamat maliit na halaga lamang ang natangay, nababahala pa rin ang mga negosyante sa tila dumadaming kaso ng krimen sa probinsya. May report si Paula Saraza. Meron siyang gamit na ganito lang kahaba, bakal, and then pinukpok niya ng 3 beses. Yung pang-4 na beses nabuksan niya na break niya na yung door.
And then, ang haba ng kamay niya, imagine from here, dito inabot niya. Ganito inabutan ng mag-asawang Eric at Ruby Lazaro ang restaurant sa Ajax, Ontario nitong Lunes. May flashlight siyang hawak na gadget na gamit. Pagkatapos nun, dumiretso siya sa kabila, sa may cashier. Hinalughog niya lahat ng mga gamit. And then yung petty cash namin, yun ang nakuha niya. Bagamat alauna pa ng hapon karaniwang nagbubukas, maagang nagsimula ang araw ng mga kababayan nang makatanggap ng tawag sa security system. May nanloob na pala sa kanilang tindahan. Etong cashier area, kalat-kalat ang mga gamit. So sabi ko, nalooban nga tayo. Makikita sa timestamp ng CCTV footage na ibinahagi ng pamilya, mag-aalas 5:30 ng umaga Lunes, nang basagi ng hindi pa kinikilalang suspect ang pinto sa kusina ng restaurant at nang makapasok sa tindahan, agad dumiretso sa kaha. Sa kabila ng pagtunog ng security alarm, hindi natinag ang suspect sa pagtangay ng pera at tips bago matuling lumabas sa fire exit ng gusali. Ang insidente nangyari lamang sa loob ng 3 minuto. Agad mang rumisponde ang pulisya, hindi naabutan ang suspect. Natakot kami in sense na baka kung ano yung kinuha or kasi pwedeng yung mga gadgets ang kunin. May mga pre-signed check din kami na nandito. May cash kami, pero konti lang. Patuloy naman ang investigasyon ng Durham Police. Bagamat hindi kinumpirma, usap-usapang hindi ito ang unang beses na nanloob ang nasabing suspect sa isa pang tindahan sa lugar. Pasasalamat ng pamilya, ligtas sila at hindi kalakihan ang perang natangay ng suspect. Ang nakuha niya is the petty cash and some tips for the day. Around how much po? That's like around $65. And tips, I don't know how much. Kasi 2 tip box ang binuksan din niya. Kamakailan lang ng ibalita sa Omni News ang serye ng mga nakawan sa GTA kung saan biktima ang ilang negosyo ng mga kababayan. Kaya naman hindi may aalis ang pangamba sa komunidad sa tila dumadaming insidente ng krimen sa probinsya. Miniting ko ang mga empleyado, Oshawa employee and Ajax employees just last week and telling them that may mga precedent na nangyari. Kung maaari, lagyan natin ng mga CCTVs, very important, and alarm system. At eto pa guys, lampas 3 buwan pa lang ang nakakalipas, isang Filipino-owned restaurant din ang pinasok at ninakawan sa Toronto, Canada. At take note guys, pang-4 na beses na palang nanakawan ang nasabing restaurant. Nakawan ngayong Kapaskuhan. Libo-libong dolyar ang natangay sa isang Filipino restaurant sa Toronto matapos pasukin ng mga magnanakaw kamakailan. Kabilang sa ninakaw ang mga pinag-ipunang tips ng staff na gagamitin sana ngayong Pasko. May report si Paula Saraza. Doon sa nagnakaw at pumasok sa kabalin. Merry Christmas po sa inyo at saka sana po tigil-tigilan nyo na yung pagnanakaw dahil hindi ho yan nakaka-proud. Makikita sa CCTV footage na ito noong November 30 ang pagtigil ng isang puting van sa likod ng Kabalen Restaurant sa Little Manila, sakay ang 2 hindi kilalang lalaki. Maya-maya lamang nakapasok na sila sa restaurant mula sa kusina at agad dumiretso sa kaha. It's sad talaga na nakakangilabot, basta lahat ng na all of the sudden, nawala lang siya, na pinaghihirapan ng lahat, hindi lang yun kung sino-sino, lahat dito nang nag-work, pinaghihirapan po yun. Mahigit 10,000 dolyar ang natangay ng mga magnanakaw, bukod sa kinita ng restaurant sa mga nagdaang araw. Nakuha rin ang matagal ng pinag-iipunang tips ng mga empleyado na dapat sana'y pagsasaluhan para sa taunang Christmas party. Kinuha din yung tin cans na almost 3K din yung laman doon. Almost. Kasi lahat ng mga big event namin, diretso lahat yung tip namin doon. So, bakit may isang 10 cans na katabi nun, hindi niya kinuha?
Sa loob ng mahigit isang dekada ng tindahang ito sa Little Manila, ito na ang ika-4 na beses na pinasok ang restaurant. Pero kung dati raw ay binabasag ang mga bintana at ang kanilang main door, nakapagtatakaan nila ang malinis na trabaho ng 2 suspect na wala pang 5 minuto nakalabas na sa restaurant tangay ang pera. Parang alam na alam nila yung gagawin nila parang napaka-smooth. Whereas before talaga, pag napapasukan kami like 3 times na, talagang binabasag nila yung pintuan sa harap. And usually wala silang nakukuhang pera kasi nga yung boss namin lagi yung kinukuha yung pera namin doon sa kaha. And it's just happened na that day, umalis si boss, hindi siya pwedeng magsarado. So inutosan lang niya yung mga kahera na iwanan yung pera doon. Parang mga professional talaga yung gumawa. Kasi nagawa nila yun in less than 3 minutes. Less than 3 minutes, yeah. 22 and then alam na nila kung paano papasok, nasaan nakalaga yung pera, nasaan yung vault. Patuloy ang investigasyon ng pulis sa insidente. Wala ring pahayag kung posibleng ito rin ang dating mga suspect na sumubok ng nakawan ang restaurant noon. Ang insidente noong November 30 ay ang 2 taong anibersaryo mula nang huling pasukin ang Kabalen. I'm not sure kung coincidence or pinagpaplanuhan po nila to. So, next year baka makipag-sleep over na lang ho kami dito. Sira na ang lock ng kanilang back door nang abutan nito ng may-ari ng restaurant noong November 30, bandang 2:00 ng madaling araw, ilang minuto lang matapos ang insidente. Hindi na nila inabutan ng mga suspect na hanggang ngayon pinaghahanap pa rin ng mga pulis. Baka sa susunod kung magnakaw pa kayo, makukuryente na ho kayo. Kaya ingat-ingat ho kayo magnanakaw kayo, no? Napag-alaman din ang ilan pang insidente ng break-in at pagnanakaw sa iba pang mga negosyo sa lugar. Umaasa ang mga empleyado na maging leksyon ng pangyayari para mas maging maingat ang mga katabi pang restaurant, lalo ngayong papalapit na ang Pasko. So, hindi pala porket nasa ibang bansa na tayo, ay safe na tayo. Lalo na sa larangan ng pagnenegosyo. At sa bansang Canada guys, hindi naman masasabi na bibihirang kaso lang ito. Lalo na't yung isang restaurant ay pang-4 ng beses nang nanakawan. Buti dito sa United Arab Emirates or dito sa Dubai ay wala namang nangyayaring ganyan. Dahil just in case man na may sunod-sunod na pangyayari at iisang lahi ang involved, ang ginagawa ng gobyerno dito ay pinipigilang makapasok ang mga kalahi nila sa bansang UAE. Kaya siguro sila na mismo ang pumipigil sa mga kasamahan nila na huwag gumawa ng masama. So sa mga kababayan natin sa buong mundo ay magdoble ingat na lang tayo, lalo na sa usapang pagnenegosyo at sa pera. Dahil napakarami ng mandoloko ngayon at scammer. At kahit mismong kapatid nga ay kaya nang pumatay dahil lang sa pera.